Eto na naman mga kasimahang isda. Dahan-dahang tonelada na naman itong grupo na ito. Tingnan niyo, mas malaki pa sa barko. Puting-puting na naman, napakalapat ng alon-alon. Ito po sa estimate ko mga 150 tons to 250 tons po yan. Halo po ng skipjack o gulyasan at saka yellowfin plus tuna pa po yan. Malapad na alon-alon, may puting-puting bulang-bulang yan. Ganyan po ang nakikitang isda dito sa Pacific Ocean. Ngayon po ito ay pinopormahan na ating kasamahan. Ngayon kami po ay nakakita dyan kanina ng 6 na grupo. Yan, kasalukuyang umarya na po yan. 6 na grupo, ng malalaking grupo ng isda po mga kasimahang isda. Kung tawagin sa English ay School of Fish. Ganyan po ang trabaho natin dito sa Pacific Ocean. Yan, nakikita nyo ngayon, patuloy ang pamumuti, malapad ang alon-alon. Kapag po ganyan na maraming malapad-lapad ang alon-alon, makapal po ang pangilalim niyan. May pangilalim po yan mga kasimahang isda. Kanya po, kasalukuyang inaryahan na, iniikutan na ng ating sister boat yan. So kami po ay yung aking mother boat ay palapit pa lang dyan dahil kami ay katatapos lang makarya at kami ay naka-100 na mahigit na tonelada rin sa second set namin. 100 tons kami, 110. So ito po, kung titingnan ninyo sa ganda ng pinakita kanina, ito siguro mga 150 to 200 tons po ang ganyang kahitsura ng isda. Kita ninyo, ang lapad, namumuti. Nagdadalawang grupo yan, nasasakop na siya ngayon. Yan, namumuti na yan, may alon-alon. Pagka po ganyan, talagang malaman-laman ho yan. Malaman-laman, tiba-tiba talaga pagka nahuli ang ganyang kalaking grupo na isda, mga kasimahang isda. So pagka ganyan po, tuloy-tuloy ang puti niyan, ibig sabihin may kinakain lang po siya mga kasimahang isda. May kinakain ng ating mga isda na yan na dilis, kung kaya nga tuloy-tuloy lang siya. Kaya yan, notin nyo, ang ganda ng pagkakaikot niya, tuloy-tuloy lang ang lutang. So ganun po ang style dito. Kailangan ang isda ay namumuti nasa ibabaw bago arihan para masakop po ng ating lambat. Ang ating po lambat ay nasa halos 2 kilometro ang haba niyan. Ang lalim po siguro mga 300 meters, so 200 patas na meters ang lalim. Kaya talagang dito ho sa high seas, talagang palakihan ng lambat at pagandahan din ho ng ating barko, pabilisan, at saka syempre nandyan yung diskarte at panalangin natin. Yan, tuloy-tuloy lang po mga kasimahang isda ang pag-arihan nating sister boat at malalaman po natin yan kung ilan ang nahuli niya dyan. Sa laking yan talaga, sa tagal ko na po naghahanap, 13 years na po akong piloto dito sa fishing ground. Sa bago lang po sa aking Facebook page saka sa YouTube channel, ito po ang trabaho ng tuna spotter. So sa 13 years ko nga po sa pangingisda dito, natatansya ko na po, na-estimate ko na po kung ganong kalaki o ganong karami ang volume ng isda. So sa ganun pong pagkakataon na sa pinakikita ng isda na ganon, as per experience po, na-estimate ko ng hindi ko lumalayo dun sa estimate ko. Yan, kita nyo, namumuti pa rin siya. Medyo lumalayo-layo ito isang grupo, yung isa lumapit dun sa pataw, dun sa may palutang natin. So yan po, maganda naman po ang movement niya. So nasasakop yung isda, kaya malaki ang persento na mahuli ito ng ating sister boat. Sana po ipagpaloob sa kanya kasi kami naman po ay naka 100 tons na rin, 110 pounds na rin ho kanina. So hati-hati lang po. Share your blessings, ika nga sabi ni Lord. Yan po, pinatumbok natin yan sa kanya kanina. Halos 3 oras po niya yung hinabol-habol dahil lubog lutang ang isda, lubog lutang. Pagka ganun po, nakikita naman po yan sa ilalim through sonar. So pag may sonar pong yan, nalalaman po ang volume ng ating isda, anong direction, ano ang bilis, anong lalim. So yun po, malaking tulong po yung ating sonar sa pangingisda dito. Napaka high tech po, napaka high tech ang ating pangingisda dito dahil fully equipped po kami dito. May helicopter kami dito at sari-sari po mga equipment para ma-detect natin yung isda. May mga fish finder pa yan. So ganun po, marami pong radar. So birds radar din po. So napakalaki po ng puhunan at gastos dito ng kumpanya. So kaya kailangan sumabay tayo sa technology at kailangan na sa ganitong klase na negosyo talagang dapat marami kang ginagamit na equipment para
madetect mo ang isda, kung saan merong isda. So ganyan po mga kasimang isda, tuloy-tuloy lang po ang panonood. Marami na po akong video sa mga bago lang po sa aking page at saka sa YouTube channel. Ganito po, isang proseso ng pangingisda namin dito. Tingnan nyo kung ganong kalawak ng kanyang inikutan. Nandyan pa rin po ang isda yan, alon-alon, may puti-puti pa rin konti, yan. Nandyan lang po yan, nasa loob lang po yan mga kasimang isda. So malalaman po natin mamaya sa kung ilan daang tonelada po ang nadali ng ating kasimang isda diyan. So hindi na po ako nagbulabog kasi mas maganda na po yung galaw ng isda sa loob. Hindi naman po kinakailangan every time na umarya ka kailangan mo magbulabog kasi depende rin po sa galaw ng isda. Kung ang isda ay papalayo, so that's the time kailangan natin mag-assist. Pero kung ganyan naman po nasasakop at hindi naman po tumatawag sa atin yung fishing master ng barko, so there's no need for us to go down to herd the fish o bulabugin natin. So maganda po at nahuhuli po niya yan. Mahuhuli niya po yan mga kasimang isda. So follow lang po si Mga Isda by Kap Nilo. Ganon din po sa aking YouTube channel. Yan po ang pamamaraan. Pinakita ko po sa inyo kung anong hitsura ng isda sa taas at kung paano madidetect yan through their sonar. So yun po, ginagamit sila ng equipment. So sinare ko lang po sa inyo para sa mga bago lang po sa aking page. Ganyan po kami mga isda dito. Palakihan ng lambat, palakihan ng barko, pabilisan, pagalingan ng diskarte, ganun mga kasimang isda. Malaman po natin yan at sa susunod pong video ay malaman natin kung ilan po ang kanyang nahuli. Yan po ay positive po yan, may nahuli po yan. So antabayanan po natin kung gaano pong karami yan. Para lang po si Mga Isda by Kap Nilo. Ganon din po sa aking YouTube channel, si Mga Isda _Kap Nilo, all capital letters. Thank you po for watching. Shoutout sa ating 76,000 followers na po. Thank you.